And this is the advice and encouragement para sa inyo. Huwag kayong matakot na magsimula sa pinakamababa, mga kapiksi, no? Don't be afraid to start again. Don't be afraid to start from scratch or from zero, 'di ba? Yung mga from zero to hero, no, hindi ko alam yung kanta nun. Hero, zero to hero. Imagine Dragons, no? I-search niyo lang sa Spotify. From zero to hero, no? So lahat ng sumasakses sa mundo, hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong March para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If hindi kayo guys nakaresonate dun sa monthly horoscope nyo for March, try nyo panoorin yung video na to, baka nandito yung energy nyo, mga kapiksi. So unahin muna natin tong mga angel messages para sa inyo guys. So, meron tayong gentleness, guys. Ibig sabihin nito, don't be too hard on yourself, mga kapiksi, no? Huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili nyo. Be very gentle with yourself. Surround yourself with gentle people, situations, and environment. Minsan, masyado tayong nagiging hard or nagiging harsh sa sarili natin. Pinupush natin yung sarili natin, mga kapiksi, and okay lang naman yun guys, kasi diba parang namomotivate tayo para mas maging better, para gawin natin ang lahat ng pwede natin gawin sa buhay. Pero sometimes masyado nating binubugbog yung sarili natin. So okay lang na magpahinga guys, lalo na kung napapagod, kailangan nyo magpahinga. You have to take care of yourself. You have to take care of your well-being then, mga kapiksi, no? So, don't be too hard on yourself then, guys. All is well, guys. Magiging maayos din ang lahat. Magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo. Everything is happening exactly as it is supposed to, with hidden blessings. You will soon understand. So, magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo, guys, kung meron man kayong pinagdadaanan ngayon, and kahit anong klase pa yung pinagdadaanan nyo guys, no? Malalampasan nyo rin yan, and pagkatapos nyan may mga blessings na kaakibat yan para sa inyo guys. And ito naman ay life review, mga kapiksi, no? Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So analyze nyo yung buhay nyo, kung ano yung mga gusto nyong baguhin, kung may natutunan ba kayo sa mga past experiences nyo, kung meron ba kayong mga specific goals or dreams or desires, guys, kung meron ba kayong mga plano sa buhay, or hahayaan nyo lang na yung tipong bahala na si Batman, no? So it's your life, it's your responsibility. Mas maganda na minomonitor nyo or tinatrack nyo yung progress nyo, mga kapiksi, para talagang nakakita kayo ng pag-unlad at pag-asenso guys. Okay? Alright. So yan yung inyong life messages. Ito naman ay sa love life. Tingnan naman natin yung pwedeng maka-influence sa love life nyo guys. Kung ano lang yung maka-resonate, take that message guys, no? Kasi iba-iba kayo ng mensahe guys. Iba-iba kayo ng sitwasyon. Ito guys, no, maaaring may makilala kayong true gem kung kayo ay nagde-date. Ito yung magre-resonate mostly sa mga single, mga kapiksi. If you are open to dating, or kung nasa dating stage kayo, guys, parang makakita kayo ng true gem or specific person na parang nakatadhana talaga para sa inyo. But maaaring short term lang itong relationship na to, or parang maiksi lang, dadaan lang sa buhay nyo. Tamang date lang talaga guys, no? Walang commitment na involved. So okay lang yan kung if you are just here to have fun, kung gusto nyo lang
maglandi-landi ba? Hindi ito pang long term na commitment, mga kapiksin. So, pwedeng makilala nyo ito ng hindi inaasahan. Pwede rin sa mga dating apps, guys, no? Minsan kasi, sa pagkakaalam ko, meron kasi akong friend na nagde-dating app siya, guys. So, sabi niya, kapag nagme-meet up sila, parang nawawalan na siya ng interest. So, pwedeng ganun, guys, no? Pwedeng kapag nag-uusap kayo, chami-chami kayo, pero pag nag-meet na kayo ng personal or nagkakilala na, parang nawawala na ng interest, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jars at saka itong mga pampaswerte bracelet. Ito yung number ko sa WhatsApp. I-chat nyo lang ako, ilalagay ko din sa description at sa comment. So, Capricorn, kayo in represent ng King of Pens. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message. Kasi hindi lahat mag-resonate. Ito, guys, this is your current self. Yung current self nyo, guys, no, parang palaisipan sa inyo. Ibig sabihin, parang nandun kayo sa stage na hindi nyo alam yung gagawin nyo sa buhay nyo. Hindi nyo alam kung masaya kayo or just getting by. Pero, nakikita rin natin or nararamdaman din natin na parang may mga plano, nagbubuo din kayo ng mga plano. But, yun nga, parang may mga plano pero parang hindi nyo rin sure yung mga plano nyo, guys. So, medyo mahirap yon kasi kailangan alam nyo muna kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Yun kasi yung starting point, mga kapiksi. So, get to know yourself, guys. You spend time with yourself and alamin mo talaga kung ano yung gusto mo, okay? And yung team of the month, eto, guys, yung team of the month nyo is parang gusto nyong kilalanin yung sarili nyo, gusto nyong alamin kung ano yung hinahanap nyo, guys, no? Kasi minsan parang dadating na lang kayo sa buhay nyo na excuse me, parang you're finding your life's purpose. Not sure if makaka-relate kayo, guys, pero nakarelate kasi ako dyan before. Yung parang hinahanap mo kung may purpose ka ba sa buhay, kung masaya ka ba na gigising ka, magtatrabaho ka, uuwi ka, matutulog ka, tapos repeat, no, the next day, gano'n na lang ng gano'n. So, parang hindi nyo alam kung masaya ba talaga kayo sa buhay nyo. So, yung parang gusto nyo ngayon is hanapin yung sarili nyo and alamin ko ano talaga yung totoong nagpapasaya sa inyo. And yung key goal na gusto nyong i-pursue, gusto nyong magkaroon ng pera, pero ang reason kung bakit nyo gusto magkapera is gusto nyong makatulong sa iba. So, maganda yan, guys, kasi nagkakaroon ng purpose, no? Na parang hindi lang pera para sa sarili mo, hindi lang pera para mabuhay ka. Pero, you want to have money para if ever na merong mga ilangan na ibang tao, kayang-kaya mong magbigay ng tulong, no? So, maganda yan, guys, kasi kapag kaganyan yung intention nyo, talagang pagpapalaan kayo, mga kapiksi. And ito naman yung mga obstacle na kailangan yung ma-overcome. Ito yung nagmamadali, guys, no? Huwag kayo masyado magmadali sa buhay. Ito yung kailangan yung ma-overcome. Kasi you have to understand na when you're manifesting, creation is instant, but yung progress or yung results sa inyong physical reality ay may delay, no? Hindi yan
instant na makakita agad kayo ng resulta. Parang mag-order ka lang sa restaurant, di ba? Palagi kong ina-explain sa inyo. Pag nag-order kayo, bibigyan kayo ng menu or mamimili ka kung anong bibilin mo kahit sa mga food chain, di ba? Tapos, ipaprocess ng kahera yung order mo or ng waiter. And then, you have to wait. Kasi lulutuin pa yan sa kitchen or ipiprepare pa yan sa kitchen, di ba? Ilang minutes, 'di ba? Hanggang sa i-deliver na sa'yo yung pagkain mo. So may delay, hindi naman kapag ka-in-order mo agad-agad nandiyan na, 'di ba? So may delay. So you have to wait, guys, no? Huwag kayong masyadong kailangan mahaba yung pasensya nyo, guys. Huwag kayong atat. Kasi yung mga atat, lalo silang nagkakaroon ng resistance, guys. And ito naman yung major accomplishment mo. This is progress. And hindi lang siya basta progress. Magkakaroon kayo ng progress kasi may mga taong handang tumulong sa inyo, guys. If you help yourself, other people are also willing to help you. Pero kayo dapat yung number 1 na tumutulong sa sarili nyo rin, guys. And ito naman yung kailangan yung i-avoid, mga kapiksi. Huwag kayo basta-basta magtiwala din, no? Guys. So, kailangan palagi kayong cautious sa mga tao sa paligid nyo para hindi kayo mapagsamantalahan, guys. Okay? Para hindi kayo mapagsamantalahan. At saka iwasan nyo rin, guys, yung masyadong mapagmataas. Arrogante, hambog. Yan. So, yung mga arrogante, hambog, bumabagsak yan ng bonggam-bongga. So, wag ganun, guys. And ito naman, guys, is what to embrace. Yakapin nyo yung pagsuporta sa inyo ng mga mahal nyo sa buhay, especially kung meron kayong partner or specific person. Maswerte kayo na sinusuportahan nila kayo if ever man na they're giving you their support. Kasi minsan meron mga partner na hindi supportive, no? Hindi nagbibigay ng support. So, yung kayo, yung partner nyo, specific person nyo, sila mismo yung nagbibigay ng moral support sa inyo. So, yan, no? This is where to find support family, especially specific person. So, yung pamilya mo, at saka, again, no, yung specific person mo nga, sila yung number 1 na supporter nyo, guys. And this is the advice and encouragement para sa inyo. Huwag kayong matakot na magsimula sa pinakamababa, mga kapiksi, no? Don't be afraid to start again. Don't be afraid to start from scratch or from zero, 'di ba? Yung mga from zero to hero, no? Hindi ko alam yung kanta nun. Hero, zero to hero. Imagine Dragons, no? I-search nyo lang sa Spotify. From zero to hero, no? So, lahat ng sumasakses sa mundo, they all started from nothing hanggang maging something. So, kayo din, guys, huwag kayong matakot na magsimula ulit, mag-start sa wala. Kapag nag-persist naman kayo, at nagtiyaga, makakita din kayo ng mga resulta, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan, mga kapiksi. And yung mga magaganda dito, itong mga support na to, at saka itong mga ito yung mga no beginnings, mga kapiksi, no? So, i-main nyo na yan sa comment section, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.